World Tour ni Pulong Duterte ng unang distrito ng Davao City. Patuloy na kinukontra ng mga ibang congressman, lalo na po yung gusto nilang isalang sa investigasyon si Duterte tungkol sa kanyang mga project sa Davao City. Ito po ay matapos na ihayag ni Pulong Duterte na siya ay formal na nag-request ng Travel Authority sa Office of the Speaker. At dahil dyan, hinihiling po nitong sina Congressman Tino at iba pa, si Pulong huwag payagang umalis, sa halip isalang humarap siya sa mga investigasyon in aid of legislation dun sa resolusyong ipinail ng ibang mambabatas para alamin ang mga proyekto kung paano ginastusan dyan sa Davao City. At yung invitation ng ICI ay dapat ding harapin, pero ayaw harapin at wala daw jurisdiction ang Office of the President, ICI, Independent Commission for Infrastructure kay Duterte. Yan ang kanyang paniniwala. Ang paniniwala naman ng iba, baka hindi na bumalik, baka umiiwas lang, o kung ano man ang kanyang gimmick sa pagbiyahe sa 17 na mga bansa sa buo halos na Europe, North America, Australia at dito sa mga bansang kapitbahay natin. 17 bansa gusto niyang ikutin mula ngayon December hanggang February kahit na mayroong trabaho ang Kongreso, pero gustong umalis. Kung kailan mainit ang issue na dapat siya ay sumalang at magpaliwanag sa mga investigasyon, saka naman aalis. So merong dahilan ang pagtutol ng mga ibang congressman. Nasa speaker na yan kung papayagan o hindi. Sana all. Baka mamaya pera ng taong bayan ito, pati mga bodyguard nyo at mga staff nyo, kami ang gagastos. Tapos personal pala ang biyahe. Kawawa ang bayan dito. Speaker, sana po maging konkreto, katanggap-tanggap ang inyong mga desisyon tungkol dito. Ayan. Naku, eto na. Si Bato de la Rosa, Senador Bato, ay stress na itong mamang ito. Natawa ako na isang araw, di ko alam kung sinadya niya yan o AI yun, Artificial Intelligence. Abay, lumabas yung picture, naka-piloka, naka-BMW. Naka-BMW si Bato nung isang araw, pero ayaw ko na ipakita. Biro totoo, nakita ko lang, diba? Nakasabihin personal. Naka-BMW na si Bato. Buhok mo, BMW. Yun ang ibig sabihin, hindi kotse. Tapos, merong picture na lumabas ng isang araw, may hawak siyang bata, apo yata niya yan. Okay naman. So, nasan ba siya? Nasa Pampanga? O nasa Davao? Pero sandali. Sabi ni Boyeng Rimulya, alam niya kung nasaan. Okay? Sabi naman ng kanyang kapatid na sekretary ng DILG na another Rimulya, kahasan siya nandoon. Hahanapin namin sila. At sa oras na matanggap nila yung warrant, ipatutupad nila. Abay, mabigat. Sabihin, walang pakailam ang mga otoridad kahit senador siya. Ayaw maniwala ni Bato na pag siya pumasok sa Senado, o doon muna siya sa Senado, protektado siya pag lumabas yung warrant of arrest. Mas naniwala siyang huwag na lang siyang pumasok para nakakapagtago siya. Senador po ito, hindi naman ito pangkaraniwang pulis. Hindi naman ito pangkaraniwang tao. Senador ng Republika. Hindi makapasok sa trabaho dahil takot mahuli o ayaw magpahuli. O baka naniwala doon sa advice ng kanyang kaibigang senador na nakakahiya. Robin Padilla, huwag daw magpahuli. Wow. Alam niyo, sa buong mundo na matitinong mga bansa at politiko, pag may warrant of arrest, walang politikong nag-advise sa kasamahan, huwag kang magpahuli. Walang politiko sa abroad at mayamang bansa na nagsabing, takasan mo, iwasan mo ang mga warrant of arrest. Walang ganun, kaya mayaman sila. Sa kanila, pag may warrant of arrest, tahimik lang, hulihin ka, mag-surrender ka. Yun ang advice. Sumurrender ka, harapin mo yung kaso. Dito lang sa atin, galing sa senador, ang advice na huwag kang magpahuli, huwag mong respeto yung warrant of arrest, parang ganun. Dahil foreign country. Yan ang politikong suntok sa buwan. Sa aking personal pananaw. Kayahiyang advice. Baka yun ang sinunod ni Bato. Yung kanyang kaibigan si Robin Padilla.
O akala naman niya sa kanyang pagtatago at hindi siya humarap din sa kaso sa ICC, International Criminal Court, akala naman niya madidismiss yung hindi pagrespeto sa korte o pagtatago o pagkontra sa mga magiging order. Hindi yun. Ang ebidensya sa International Criminal Court at sa local court o kahit sa korte sa buong mundo, ebidensya, testigo ang pinag-uusapan, hindi personalidad. Hindi yung senador ka, mayaman ka, may impluensya ka, dapat acquittal ka, dapat guilty ka. Hindi yun. Ebidensya at testigo. Alam yan ng mga abogado. Dahil alam nila kung paano sila maharap sa trial bilang mga officer of the court. Pero yung mga nasa labas ng korte at walang personalidad sa kaso, ayan ang nagsasabing, tago, takbo. Kalokohan yun. Pag nagtago at tumakbo, ang perception, guilty. Mas masakit yung ang tingin ng tao, guilty, pero ang kaso ay hindi pa tapos. Mas masarap magsabi na ang korte na ikaw ay not guilty. Pero pag ang tao nagsabing guilty ka kasi tumatakbo ka, abay mahirap yun. Madilim na katwiran yan, malabo yun, delikado yan. Ayan, ha? Kaya, Senador Bato, alam ko nakikinig ka. Kilala mo ako. Nung araw pat madalas tayo nag-i-interviewhan, kahit hindi tayo nagkikita ng personal, ang advice ko sa iyo, irespeto mo ang desisyon ng korte, court order. Ilaban mo sa tamang proseso ang iyong katwiran, iyong ebidensya, na inosente ka. Huwag kang maniwala kay Robin Padilla, mapapahamak ka, baka magaya ka sa kanya, nakulong yan. Convict yan si Robin Padilla. Bakit mo papaniwalaan yun? Delikado yun. Opinion lang. Na buhay mo yan. Bahala ka. Majority ng mga politician tatamaan sa anti-political dynasty bill. Ay, tama naman. Tamaan talaga kayo. Mahiya kayo. Mahiya naman kayo. Yan ang sinabi ng Pangulo sa SONA. Kaya pagkatapos i-expose ang katiwalian, graft in corruption, investigasyon, pagpapail ng kaso, paghuli, ngayon aalisin na yung ugat ng korupsyon, ugat ng pamilya na ginamit at ginawang palabigasan ang gobyerno at pera ng bayan. Hindi ko nila lahat. Ang sabi ng Pangulo, enough is enough. Kinalos ng Pangulo, tama na yan. Tama na ang korupsyon. Ito na yung batas na dapat gawin para matigil ang korupsyon. Ayun. Kaya tatamaan, iiyak ang mga pamilyang politiko na nagpasasa, nagpayaman sa lahat ng pagkakataon sa kanilang mga posisyon. Sa panahon ng gobyernong ito, tinatapos kayo. Kaya tayong mga Pilipino, dito at sa abroad, kayo man nakikinig sa aking mga channel, mga viewers, followers, subscribers, ikalat niyo itong ating mga topic for information dahil ito ang kailangan natin. Hindi lang korte, batas at programang para sa bayan ng kasalukuyang gobyerno. Okay na okay ito.